Good evening po, mga kapatid. Amen. Di ba, basit lang ate ko at tayo mensahe tayo. May sa oras lang. Hallelujah. Nagasat, umayagday tayo kiniapo. Amen? Amen. Ang ating scriptural reading po ngayong gabi ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 17, verses 5 to 9. Na ganito po ang kanyang sinasabi. Babasahin ko po sa New King James. New King James. Sabi po niya, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, in make flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited." Sabi po sa verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its root by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." Pagpalain po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga salita. Title natin ngayon ay Reflecting Oneself Through the Word of God. Dito po, makikita po natin ito ang contrast or kaibahan ng dalawang individual. Kumbaga, itong mga puno na ito inihalin tulad sa buhay ng dalawang tao. So, dito po sa ating scripture verse, mababasa po natin na sabi niya dito, sinumpa ang taong ang pagtitiwala niya ay sa tulad niyang tao. Hindi po tao ang nagsabi dito, kundi ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagsasabi na sinumpa ang taong ang pagtitiwala niya ay nasa tulad niyang tao. Ibig sabihin, ang taong ito, pag may problema siya, tumatakbo siya sa tao. Siya, ang una niyang nilalapitan ay ang tao. Sa tao siya nanghihingi ng tulong. Nakakalimutan niya na may Diyos. At sabi niya dito, ginagawa niyang kalakasan ang kanyang mga bisig o laman, yung flesh. Hindi niya naiisip o hindi niya nare-recognize na ang kanyang, hindi niya nare-realize na ang kanyang kalakasan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Nakalimutan niya at wala sa puso niya ang Panginoon. Hindi siya nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya sinabi niya dito na, whose heart departs from the Lord. Malayo ang puso niya sa Panginoon. At ang taong ganito, sabi dito sa ating verse ngayon, ay sinumpa. Ang hirap naman nun, ano pa? Sinumpa, sabi niya. Curse, sabi niya. At ang taong ganito, sabi niya, ay parang palumbong. Alam niyo po yung palumbong? Sa gitna ng disyerto, very dry. Naghanap po ako dito ng example para makita po natin yung palumbong or shrub. Shrub po na tayo. Pero dito, ang tawag dito ay ganito po. Very dry. Yan po ang palumbong. Sa gitna ng disyerto, very dry. Pag inapuyan mo, agad-agad itong masusunog. Agad-agad itong magiging abo. So, ibig sabihin, easily consumed. So, ito po, sinasabi po niya dito, picture po ito ng isang tao na hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoong Jesus. Dahil ang salita po ng ating Panginoong Jesus ay parang tubig na nagbibigay sigla at buhay sa ating mga tao. Amen po? Amen. Sabi nga, how you feed your inner man reflects how healthy you are physically.
pag malusog po ang ating mga espiritu, malusog po ang ating physical na pangangatawan. Amen po? Amen. Totoo po ito, dahil na-experience ko ito. Ang tao po na hindi nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Jesus, pag titingnan natin, mas matandang tignan kaysa sa kanyang edad. Kaya kayo, mga bata kayong tignan, kasi nakakapakinig kayo ng salita ng Panginoon. Amen po? Amen. At sabi po na, ang taong hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoong Jesus, laging mainitin ang ulo. Nakita niyo to? Palaaway. Totoo po ito. Tapos may mga matalim silang tumingin. Kaya nakikita mo, kaya minsan pag may nakikita ako na tao na nakakasalubong ko na madilim, kasi madidiscern mo, madilim yung kanyang countenance, yung kanyang mukha. Madidiscern mo na malayo siya sa Panginoon. And kung pwede lang na ilapit ang Panginoon sa kanila para yung mukha nila ay magliwanag. So, ito po, sinasabi dito na pag dinapuan sila ng problema, ang mga taong hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon, pag dinapuan sila ng problema, madali silang sumuko. They are easily consumed. Katulad po ng palunggong, na kapag inapuyan mo, sunog agad, maging abo ka agad. Easily consumed. Madali silang makonsume. Alam mo yung tao na nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Kasi kahit may problema yan, kikita mo pa rin na nakangiti. Amen? Amen. Dahil ayun po dito, hindi nila, gusto ko po ito, dahil dito, sinabi niya dito, hindi nila nakikita ang mga pagpapalang dumarating sa kanilang buhay. Sabi niya dito, and shall not see when good comes. Sabi niya dito, na for he shall live like a shrub in the desert and shall not see when good comes. Ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos ay laging dumarating, laging nandyan. Actually, hinahabol tayo. Pero ang taong, ang pagtitiwala niya ay nasa tao, hindi niya po ito nakikita. At never niya itong makikita. Kaya hindi siya productive. Hindi siya thankful. Nakakita na po kayo ng tao na kahit binibigyan mo, hindi nagti-thank you. Amen. Kasi hindi niya nakikita na yung mga ginagawa mo ay kabutihan ng Panginoon. So, ang mga ganito, sabi niya, tulad siya ng isang napabayaang lupa na hindi pwedeng tamnan dahil ito ay walang tutubo. Ang taong ganito, baga ka nga baga, iti nasayaat, walang pumapasok. Kaya importante po ang ating pakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Dahil ang salita ng ating Panginoong Jesus ay parang tubig sa ating spiritual na buhay. Sabi niya sa Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. And your words was to me the joy and rejoicing of my heart. So kapag tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon and then tinatanggap natin, nagiging kaligayahan ng ating mga puso. Kumbaga, nare-refresh tayo. Nasubukan niyo na po yan. Yung pag nakapakinig kayo ng salita ng Panginoon, may problema ka, nare-refresh ka. Nawawala yung bigat ng dibdib mo. So, the Word of God is refreshing. Fresh and refreshing. It refreshes our empty soul. Amen po? Tapos, ngayon naman, tingnan natin ang taong mapalad. Kunti lang po ito kasi dalawa lang. Sabi niya sa verse 7, mapalad, kanina curse o sinumpa. Ngayon naman, mapalad ang tao na ang pagtitiwala niya ay sa Panginoong Jesus. Pagtitiwala sa Panginoong Jesus. At ang pag-asa niya ay sa Panginoong Jesus. Amen? Ito yung taong laging nanghihingi ng tulong sa ating Panginoong Jesus. At kahit wala siyang nakikitang progresibo, kahit yung mga hinihiling niya hindi pa sinasagot ng Panginoon, hindi siya nawawalan ng pag-asa, hindi siya yung
saan maumuma nga dumawdawat hindi siya yung tawag nito, nawawalan ng pag-asa, patuloy siyang nananalig sa Diyos. Patuloy siyang lumalapit sa Diyos, patuloy siyang nananalangin, patuloy lang siyang nangihingi kay Lord. Kahit yung hinihiling niya matagal na hindi pa rin dumarating, patuloy lang siyang nanghihingi. Dahil sabi nga dito, mapalad ang tao na ang pagtitiwala ay sa Panginoon at ang pag-asa niya ay sa Panginoong Jesus. Kasi ang pag-asang ito po yung hope in the Lord. Ito po yung positive expectation na lahat ng hinihiling mo sa Panginoon ay magaganap. Mangyayari at mangyayari. Lahat ng hinihiling natin sa Panginoon, mangyayari at mangyayari. But we have to wait for the right time. Because only the Lord knows the right time. Amen po? Amen. Sabi niya, ang taong ganito ay tulad siya ng puno na nakatanim sa gilid ng sapa na ang mga ugat ay nagkalat sa ilalim ng tubig. At hindi siya natatakot sa pagdating ng tag-init, hindi rin siya nag-aalala sa panahon ng tagtuyot at hindi siya humihinto sa pagbibigay ng bunga. Alam niyo po, pag pumunta tayo doon sa gilid ng waig, di ba sa gilid ng waig, kapag summer, pero kahit summer, di ba maraming dahon, yung mga puno sa waig. Doon sa gilid ng waig. Tapos doon, nung bata kasi kami, namumunga kami doon ng mga bunga-bunga ng mga puno. Kahit summer, namumunga siya. Bakit? Kasi nga, hindi siya nawawalan ng supply ng tubig. Kasi nga yung ugat niya ay nasa ilalim ng tubig. So, ganito po ang ano niya nito. Ang tao na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, kahit pa yan dumating ang pagsubok, hindi yan magiging dry na katulad ng palumbong. Lagi siyang green. Sabi niya dito, ang kanyang dahon ay green. Napansin niyo po na hindi siya natatakot sa pagdating ng tag-init at tagtuyot. Bakit? Dahil laging may tubig na nagre-refresh sa kanyang mga ugat. Tulad po ng mga salita ng Panginoon sa ating mga puso. Kahit po dumating ang maraming pagsubok, pag nandoon yung salita ng Panginoon, diba merong comfort? Ganyan po ang nagagawa ng salita ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Nagiginhawaan tayo, napapalakas, kaya sabi nga dito na its leaf is forever green. Ano ba, bakit ba nakalagay dito ang its leaf is forever green? Because this forever green, it refers to our health. Ang taong nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Jesus ay laging healthy. Amen? Amen. This green here is, katulad nung mga puno, di ba, green-green sila kasi maraming tubig. Ganun po tayo kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. We are healthy. We are forever green. Pwede kong sabihin, you are forever young. Amen? Amen. So, hindi mo malalaman, minsan nga hindi mo alam yung edad ng tao eh. Yung alam nyo yon pag nakakita kayo ng mga grupo-grupo ng mga Christian na hindi mo malalaman yung kanilang mga edad kasi mga bata silang tingnan. Senyorita na pala sila, ganun, senior, senyorita. So, kahit may pagsubok, hindi mo kakikitaan ng panghihina. Amen? Ito nakikita natin kay Sister Amy. Kahit ang laki ng dagok niya ngayon sa buhay, hindi mo makikita na parang may something is something changed in her, lalo na kami dahil ka-close namin siya. Naging tahimik siya. Yun lang. Pero, by the way na makita mo siya, hindi mo makikita na may mabigat siyang pinagdaraanan. So, kasi nga, nandun yung salita ng Panginoon. Nandun yung tubig, kumbaga. So, hindi ito nakikita ng panghihina. Kasi nga, sagana siya sa tubig, sagana sa salita ng Panginoon, sagana sa mga comfort na naibibigay ng salita ng ating Panginoong Jesus at doon kinukuha
yung kanyang kalakasan. Amen po. Amen. Siguro nasubukan na natin lahat ito. Na yung salita ng Panginoon, siya yung nagiging comfort natin. Halimbawa, pag mabigat na, luluhod ka lang, tapos kausapin mo ang Panginoon, iyak ka lang, tapos mamaya pag labas mo sa kwarto, magaan yung kalooban mo. Amen? Amen. At sabi nga dito, hindi siya tumitigil sa paggawa ng kabutihan. Kahit sa panahon pa ng pagsubok. Sabi niya. So, nothing is too difficult sa ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan natin ang kanyang mga salita. Kaya natin pinag-aaralan ang kanyang mga salita. Ang Panginoon, tandaan natin, siya ang gumawa ng pinakamataas na bundok at pinakamaliit na butil ng buhangin. Not mentioning the glory from heaven above. Pag nakikita natin yan, alam natin na may Diyos. Noon pong nag-uumpisa po akong maging Kristiyano sa pananampalataya, marami akong question. Naging Kristiyano po ako when I was 16 years old. Nung nag-aaral ako sa college. Pero marami akong question. Totoo ba ang Diyos? Kasi nga, wala pa po akong alam sa Biblia. Naririnig ko lang, pero hindi ko naintindihan ang Biblia. So nagtatanong ako hanggang sa minsan, napatingala ako sa langit. Sabi ko, totoo ngang may Diyos. Kasi hindi basta-basta, lalabas yung buwan. Tapos ang daming bituin. Hindi ko pa noon nababasa ang Biblia, kaya hindi ko alam yung in the beginning, God created the heaven and the earth. Hindi ko pa alam yun. Wala ako sariling Biblia. Nakikinig lang ako. So, naging questionable sa akin yun. Tapos, ang mga puno, hindi lang basta-basta yung hindi ko pa nga nababasa ang Biblia, kaya wala akong alam. Kaya marami akong question. Nung nahawakan ko po ang Biblia, doon ko nalaman na totoo ngang may Diyos. Sinasabi nila na walang Diyos. Pero totoo pong may Diyos. Nakakalungkot po na maraming tao ang nagsasabi na walang Diyos. Pero totoo pong may Diyos. Amen? Amen. Kaya huwag po tayo magdalawang isip na ibigay ang pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. Sa napag-aralan po natin ngayong gabi, we can reflect ourselves. Nasa unang tao ba tayo na ang tiwala natin ay nasa tao? O nasa pangalawa tayong tao na ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos? Hindi po pwedeng half-half. Sasabihin natin, nagtitiwala ako sa tao, nagtitiwala rin ako sa Diyos. Hindi po pwede ang half-half. God wants our 100% trust in Him. Amen? Kasi ang Panginoon kaya niyang gawin lahat. Amen po? Amen. Ayaw po niya ng may kahati. Naalala ko po noong may migraine ako. 4 na araw po akong uminom ng gamot. Pero hindi po gumagaling yung migraine ko. No, pag yumuko ako, parang nahuhulog yung dalawa kong mata. Tapos, ayaw ko nang maliwanag. Ayaw ko nang maingay. So, sabi ng doktor, severe migraine. So, wala pong gamot. So, yung time na yon nagmamap ako. Tapos, napatingala ako. Sabi ko po, Lord, pero sa sarili ko noon po, ang Diyos ay matanda. Siyempre, Father di ba? Heavenly Father God. So, pag Father, matanda. Yun po ang mentalidad ko noon. Ang Father ang Diyos ay matanda. And, tumingala po ako. Di ba? Alam natin na yung mga picture-picture, kasi pinanganak po ako Katoliko may picture-picture ng Panginoong Jesus, may baston. Tama. So, sabi ko po, Lord, kasi yan yung alam ko, Lord, turo mo lang sa akin ang baston mo. Gagaling ako. Tapos naramdaman ko po palad. Dumapo sa noo ko. Napaganon ako kasi ang lakas. Pero pag napo po niya, very, very smooth, very soft. Pinunas po niya yung noo ko. Pagilid sa kaliwa. Naramdaman ko po may lumabas sa tainga ko na bilog na mainit. Instantly po, nagamot ako ng migraine.
Kaya naniniwala po ako na may Diyos. Kaya yun po ang naging turning point ng buhay ko. Naniwala ako na may Diyos. Kahit hindi ko pa po noon naintindihan masyado ang Biblia, naniwala ako na may Diyos. Kasi po, na-experience ko yung kanyang kamay. Kaya ngayon po, pag may masakit ako, nahanap ko yung kamay. Sabi ko, Lord, paranas mo ulit sa akin yung kamay mo. So, yung mga experience po natin na yon, yun po yung mga bagay na kahit anong mangyari, kahit anong gawin nila, hindi nila maiaalis sa atin. Kaya yung mga experience po na yon, yun po ang ating mga testimony sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, sa gabing ito, i-reflect po natin yung ating mga buhay, kung nagtitiwala ba tayo sa Diyos o nagtitiwala tayo sa mga tao. Amen? Kailangan ang pagtitiwala po natin ay unang-una sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Hallelujah. And katayin po natin yung because He lives. Dahil sa Kanya, kaya tayo ay may buhay. Amen? Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Yes, Lord. Because He lives. Oh, fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Patuloy niya tayong tinuturuan na instead na ibigay natin ang tiwala natin sa tao, pero masigit na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo po ay sa Diyos nagtitiwala, kailanman ay hindi masasayang yung ating pagtitiwala at kailanman hindi ka mabibigo kapag ibigay mo ang buong-buo na pagtitiwala mo sa Panginoon. Ano man yung mga sitwasyon na meron tayo ngayon na sa tingin po natin ay napakahirap at napaka-imposible, ang susi po lamang yan ay ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, siya lang ang nakakaalam ng ating future. Siya ang nagplano sa atin ng mga bagay para sa ating ikabubuti. Lahat ng ginagawa ng Panginoon ay hindi para sa ating ikakasama, kundi lahat ay para sa ating ikabubuti.
Kaya dapat lamang na pagtiwalaan natin ng buong buo ang Panginoon. Meron siyang ginagawa sa ating mabuhay. He is moved mysteriously sa ating mabuhay. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, ibigay po natin ng buong buo ang tiwala natin sa Panginoon. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa inyong mga salita na amin pong napakinggan, na ipinakita mo sa amin na kung kami ay nagtitiwala sa tao, masigit kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi mo kami bibiguin. Hindi mo bibiguin ang sino man nagtitiwala sa inyo at hindi masasayang ang aming pagtitiwala sa inyo. Banal na Espiritu, sa gabi pong ito, patuloy mo kaming tulungan na maibigay namin ng buong buo ang aming pagtitiwala sa Diyos na buhay, na siyang nagplano ng mga magagandang bagay para sa amin, na siyang gumagawa ng mga mabubuting bagay para sa amin. Ipaunawa mo sa amin, Holy Spirit, na whatever things na pinagdadaanan ng bawat isa, ipaunawa mo sa amin nang lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos para sa aming ikagaganda at ikabubuti sa aming mabuhay. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa gabi mong ito, upang sa ganon ay makita namin ng aming buhay kung kanino kami nagtitiwala. Sa gabi pong ito, confirm your word to God ng bawat pagtitiwala namin. Maranasan ang bawat isa na hindi ito masasayang. Maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming mabuhay. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palapakan po natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah.